Inauna ho tayo sa utang. Lahat wala kasing karanasan eh. Sila, politika muna, nag-aral daw kunwari, nagkanegosyo, yumaman, parang baliktad. Tapos ngayon, ibebenta yung kumikita, gagastosan yung hindi kumikita. Kahit ibenta ko City Hall, gusto mo pati yung clock tower, ibenta ko. Ayan ha, mga kababayan. Huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan. Mayor! Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Pero naman, dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Na-approve na. Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay nako po, nilinaw po ni Yorme Isko Moreno yung palagi nilang pukol about po sa utang ng Maynila mga kuys, mga gayas. Nilinaw po niya ito at may ebidensya naman po talaga. Kasi nga transparent si Yorme Isko Moreno mga kuys, mga gayas, no? So kung sino yung naghahanap ng utang, ay siya rin po yung nag-approve noon mga kuys. So yan po mapapanood natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Na-approve na po yung ating 5 billion na loan. Ayan ha, mga kababayan. Huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan o, sa akin na galing. Oo. Kasi there must be a reason. Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano po ibig sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Umutang ako. In fact, dalawa yan eh. Ito, gagana na. Meron tayo sa Land Bank, inaayos pa nila yung papel. Pero mas mabilis yung DBP. Nagpunta po ako noong isang araw sa DBP. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Yes. Inutang ko po inutang ko. 5 billion pesos. Ayan ngayon. Mayor, ba't ka naman nangutang? Kulang ipangutang ko kayo. Bakit hindi? O dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, ospital ng Maynila, Manila Zoo. Lahat yun. Mga health centers. And so on and so on. In fact, inabot siya na halos na 5.6. Actually, 7 na. 7 nung una. Tinislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil yun naman palamuti. Ayan kita. Palamuti. Inuna natin yung basic health facility. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam niyo bakit? Alam niyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid yung nakolekta natin, yung efficiency. 600 million. In 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga Previous. kung sino man. Anong dahilan nila? Ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera. 600 million. Yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ngayon, Mayor! Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Di ba? Yan hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Bakit ba minamadali mo? Ayan. Naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, at 15 may sweldo ako. At 30 may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang 15, wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako.
Kaya wala ko isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan, maganda to. Ito, medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government. Diba, ate? Ang tawag doon, IRA. Yep. Internal Revenue Allotment. Yan pag-gobyerno na ito. Sinishare lang namin sa inyo. Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, yung bahagi ng kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Maynila. In advance ko lang halos. Yung taon-taon. At hindi lang pwedeng kunin lahat yun. Portion lang. Yan po yung Mandanas ruling, no, na may 40% na maibalik na IRA o Internal Revenue Allotment dyan sa isang syudad. Yung 40%, kunwari may mga 1 milyon, so yung 40% noon mga 400,000 ibabalik po. Sa pagkakaalam po natin, bilyon po ang IRA dyan sa City of Manila, mga kuis, mga guys. So, yun po yun pangtapal sa mga nautang dyan sa City of Manila sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. Is it logical? Opo. Bakit? Tingnan ninyo ito naman, simple economics lang Simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo, pero at least you can check this. Simple economics lang. Kinuha natin 5 bilyon. Nakapagpagawa ako ng halimbawa, isang gusali. Ngayon, ang halaga ay 5 bilyon. Parehong gusali, gawin ko 5 taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang 5 bilyon. Parehong design, parehong dami ng floor, parehong materyales. Pero yung 5 bilyon na kaya kong ipagpagawa ngayon ng isang gusali, patungkol halimbawa kalusugan, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera 5 years from now. Bakit? That is less 15% in terms of value. Hindi kita maintindihan na Mayor. Ang tawag ko doon, inflation rate. Halimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate. So, times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. So, kung ito ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. So, ang value ng ipatatayo natin building, parehong design parehong design, is 5 billion and 750 million. 5 years from now. Sino natalo? Tayo. Ngayon, naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuhanan ng pera ay future income. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, a year after that, and so on and so forth. Ito maganda. Mas mahaba kung babayaran yan. Long term. Pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok pa rin yung pera. Nababawasan lang a few 100 million. Pambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Sino? Bangko. Nagpautang yung bangko ano yung bangko na yun? Privado? Hindi. Gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito ang pamahalaan. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. Parehong bulsa. Kapakinabangan pa rin ng tao. Bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line. Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yung magandang posibilidad. Opo. Yun ang hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. Ng panahon. A heart's beat to the city. So yun mga kuis, no? So klarong-klaro mga kuis, mga gaya sa balakpakan po. So
Yan po yung paliwanag ni Yorme Isko Moreno. Noon pa po yan mga kuis, mga gaya sa napaliwanag niya sa taong bayan, especially kay Mayora. Ayan, andyan si Mayora eh. Sa yung regular presiding officer, siya po yung nag-approve lahat sa mga nautang dyan sa City of Manila, mga kuis, mga gayas. So na mga kuis, mga gayas, sa mga pinupukol ni SV at ni Mayora, mismong siya kasama si Yorme Isko Moreno sa pag-utang noon mga kuis, mga gayas. So klarong-klaro mga kuis, mga gayas, na yung mga pinupukol nila kay Yorme Isko Moreno, alam po nila yun lahat mga kuis, mga gayas. So anong tawag natin dyan? Pamumulitika, palakpakan. Kasi wala po silang lusot kay Yorme Isko Moreno dahil transparent po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Napaka-transparent po niyan. Kaya yung mga pinupukol nyo, wala eh. Nga kayo dyan kasi hindi obra kay Yorme Isko Moreno dahil ang hangarin lang ng ating butihing Yorme Isko Moreno is makapagsilbi sa bayan at sa kanyang constituent, mga kuis, mga gayas. At wala na pong iba talaga mga kuis, mga gayas, kaya yung panay nyo pukol, paninira kay Yorme Isko Moreno. God knows, siya po ang nakakaalam lahat mga kuis, mga gayas. Kasi alam niyo naman ang tao mga kuis, mga guys, pag hindi na talaga makapagtimpi o punong-puno na, siyempre talagang yung mga ebidensya na talagang legit po, talagang lalabas talaga yan mga kuis, mga gayas. Kasi di po pwedeng nahayaan po natin yung mga tao na panay paninira ni Yorme Isko Moreno na walang katotohanan mga kuis, mga gayas. Baka maniwala yung mga kuis, mga gayas. Kasi itong issue na to mga kuis, mga gayas, mula pa to noon nung presidential candidacy pa o candidate si Yorme Isko Moreno, yung panahon pa sa pangangampanya mga kuis, mga gayas. Yan na po yung pinupukol na palagi mga kuis, mga gayas. Ngunit hindi lang po talaga mahilig sumagot si Yorme Isko Moreno sa mga issue na walang katotohanan sa kanya. Dito po tayo napabilib kay buting Yorme Isko Moreno mga kuis, mga gayas, no? So, for now mga kuis, mga gayas, talagang hindi po natin hayaan yon na mag-spread, lumaganap yung mga ka-fake newsan nila mga kuis, mga gayas, mga misinformation patungkol po sa utang na yan mga kuis, mga gayas, dahil alam po ng mga batang Maynila kung saan po napupunta yung mga pera na yan. Kahit ano pa nilang gawin sa paninira kay Yorme Isko Moreno about sa mga utang na yan, di na magikinig yung mga batang Maynila niyan dahil alam na po nilang buong katotohanan at hindi sila bulag. Nakikita nila nagsitayuan yung mga kundo, ospital at paralan na pinagawa ni Yorme Isko Moreno noon mga kuis, mga guys. So may aura, so panahon talaga nga dapat din sagutin natin yung mga misinformation, ka-fake news nila para maliwanagan po ang sambayanan mga kuis, mga gayas. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please follow, like, and share, and subscribe at pag-ikomento ng inyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall